Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balita ito kay Shiba Inu. Kung saan sabi dito ay Shiba Inu seeks stability amidst market uncertainty. Ayan, naghahanap daw po si Shiba Inu ng stability sa kanyang market price. Sapagkat yan, yung market po natin ngayon, yung kalagayan ng market natin ngayon ay wala pong kasiguruhan. Yan, uncertain. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, i-check po muna natin ang kanyang ranking dito kay CoinMarketCap dito po sa trending. Ayan, mga trending cryptocurrencies. Ayan, siya po ay nasa top 6. Ayan, top 6 po si Shiba Inu. Ayan, at ang nananatiling bumalik po sa top 1 si Pepe. Ayan, sunod naman ay si SolX or SolarX. Number 3 si Bitcoin. At ayan, dito po pang-anim si Shiba Inu. Ayan, down po siya ng 0.14% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan, pero umangat naman po siya nitong 7 days ng 1.37%. Ayan, pero down po siya nitong 30 days ng 10.14%. Ayan. Dito naman po sa ating technical chart, dito sa ating daily time frame ay ito po yung ating naging technical analysis dito sa galaw ni Shiba Inu. Ayan, kung ayan, yung last na huling technical analysis natin ay bumabagsak po siya. Ayan, at ito po yung ating mga naging price projections dito. Kung pag umabot siya dito sa support line na 710 ay posible po siyang tatalbog dito or maglalaro sa ibabaw nito. Ayan, kung pag mababasag niya ito ay malamang ay dito siya sa major support line na 644 maglalaro. Yan, magsa-sideways. Or kung nabasag naman niya ito ay dito siya sa 511. Ngunit ang nangyari po rito ay ito po siya, yung tumalbog po siya sa ating support line dito sa 710 at ayan na nga, naglalaro siya dito sa kanyang ibabaw. Yan, pwede na po natin itong i-adjust, ayusin po natin sa latest. Ayan, yan po. Ayan, mukhang magsa-sideways muna siya sa ngayon dito. Yan, sa 704. Ayan, yan po yung update natin sa technical analysis natin dito sa galawan ni Shiba Inu. At ayan, balikan na po natin yung balita natin ngayon. Yan, sa araw na ito kay Shiba Inu. Yan, sabi po rito ay Shiba Inu finds itself at a crossroads, teetering on the edge of a significant shift in market dynamics. Yan, SHIB appears to have discovered solid ground. Yan, hinting at the potential for a period of much needed stability. Currently trading at ayan yung kanyang current market price po sa ngayon. Many analysts see this price point as a potential bedrock for SHIB's future movement. Ayan, bedrock na po ito. Yung current market price niya ngayon na nandito. Ayan, parang ibig sabihin ay nandito na yung solid support. Parang sinasabi po nila na hindi na raw babagsak pa ng mas mababa sa presyong ito yung market price ni Shiba Inu. Parang ito na yung kanyang bedrock. Kung pag sinabi po nating bedrock ay talagang matibay na yan. Parang matibay na kung pag ikaw ay naghuhukay at inabot mo yung bedrock, yan, mahirap hukayin yan. Yan, napakatigas. Kaya yan, parang ganyan po. Solid na solid yung ito. Support niyan na ngayon. Kaya naglalaro po siya. Kaya yan, maraming nagsasabing analyst na hanggang dito na lamang ang ipabagsak ni Shiba Inu. Yan, hanggang dito na lamang siya at hanggang sa dumating ang bull market season.
Ayan, Shiba Inu's recent price action has attracted the attention of market observers as it clings to a colossal support. Additionally, this precarious equilibrium suggests that SHIB may be gearing up for a phase of relative stability in the coming days. Ayan, maraming mga market observers, mga analysts ang nagsasabi na magkakaroon na ng ng stability yan sa mga susunod na araw sa market price ni Shiba Inu. Ibig sabihin ay yan, magtatagal siya na maglalaro dito hanggang sa maaring ito ay makarecover. Yan, ganyan po yung sa nakikita ng mga market observers. Shiba Inu remains in low liquidity. Ayan, mababa po yung liquidity ngayon ni Shiba Inu. Taking a closer look at Shiba Inu's price dynamics reveals that the market is currently characterized by low liquidity. Ayan, pag i-check daw po natin yung kanyang price dynamics ay mababa po ang kanyang ang kanyang liquidity. On one hand, the limited liquidity suggests that significant buying or selling actions could result in pronounced price fluctuations. This has potentially benefited several traders. Ayan, several traders. Pero kasi kung pag yung liquidity na ito, yan, sa mga hindi po nakakaalam, kung wala pong sapat na liquidity, yan, at ikaw ay bumili sa isang presyo, yan, ikaw ay makakaranas ng price fluctuation. Yan, kasi parang kulang yung supply. Yan, lalong-lalo na kung pag ginamit mo ay yung market price at hindi ka gumagamit ng limit orders. Ayan, alam naman siguro natin kung ano ang pagkakaiba ng market sa mga limit orders. Ayan, yan po tayo nagkakaroon ng yung price slippage na tinatawag nila kung mababa yung liquidity. On the other hand, this scenario could also indicate a period of accumulation where investors discreetly acquire positions anticipating the movement to drive SHIB's price upward. Ayan, ang isa daw pong nakikitang dahilan kung bakit nagkakaganito or mababa ang liquidity ni Shiba Inu ay dahil nagpapakita ito na sa mga panahong ito ay nasa accumulation period tayo. Ibig sabihin ay maraming mga investors ang nag-hold nito. Siguro linalagay nila sa kanilang mga safe na mga storage wallet. Ayan, kumpara sa ilalagay nila sa mga exchanges. Kaya ayan, mababa ang kanyang liquidity. And there has also been a noticeable decline in the overall network activity. Ayan, bumaba na rin daw yung nakikita nilang activities sa kanyang network associated with SHIB. Additionally, this decrease in activity mirrors a general sense of caution and uncertainty among Shiba Inu community. Ayun na nga, kung pag bumabagsak or bumababa yung overall na network activity, ayan, ay talagang nagpapakita po ito na parang medyo kumokonti yung gumagamit nito. Ayan, pero yan po talaga ang parang general perception ng karamihan. Ayan, kaya yan po ang nakikita ngayon nila base dito sa overall na performance ni Shiba Inu. Several factors contribute to this reduced engagement, including the sluggish performance of the broader cryptocurrency market and the inherent difficulties faced by the meme coins like SHIB in sustaining long-term interest. Ayan, marami daw pong mga iba't ibang posibleng dahilan na kung bakit nagkakaganito ang performance ngayon ni Shiba Inu, sapagkat hindi lamang po siya ang nakakaranas nito kung saan ay maging yung lahat na rin ng ibang mga meme coins. Kaya yan, ito yung problema po kasi ng mga meme coins na katulad ni Shiba Inu ay yung kung paano nila i-sustain yan yung long-term interest ng kanilang community. Kaya yan, kapag meme coin ay dapat ay laging may nakakaakit, ayan, yan, mga developments yan na nagugustuhan ng community. Yan po talaga ang
kailangan yan lalong lalo. Pero pagdating po dito kasi kay Shiba Inu ay ayan, medyo matibay na po kasi siya, may foundation na siya. Ayan, pero yung mga bago na mga meme coin ay ayan, kailangan po talaga nila ng um, interesting developments. Ayan. At i-check po natin ulit yung kanyang technical chart dito. Dito sa ating daily chart time frame. Ayan na nga. Mula nung huling nag-technical analysis tayo rito ay nagkaroon siya ng rejection dito. At ayan, nagsa-sideways na po siya ngayon. Ayan, yung ating dalawang indicators dito ay mukhang may parang ipinapakita rito na mukhang magkakaroon ito ng bahagyang pag-akyat dito sa ating resistance dito sa 868. Ayan, mukhang aakyat po siya ayan, sa mga susunod na araw. Ayan, mukhang susubukan po niya na umakyat dito. Ayan, ilagay lamang natin yung mukhang siguro kung ayan, hayaan na lamang natin dyan. Siguro kung hintayin na lamang natin na yung ating Hall Sweet indicator na ito ay magbago ng kulay, magkulay green at saka may mabubuong mga QQE bars dito sa ibabaw ng ating QQE mode indicator. Yan, dito sa kanyang ibabaw na bahagi. At ayan pong muli, top 6 si Shiba Inu dito sa ating trending cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.